Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa duwag na binatang si Kiko na hinigop ng isang dambuhalang buwawing apoy at dinala sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Ang lugar na yon ay matagal nang kinatatakutan dahil sa isang napakalakas at walang awang aswang na si Gurvan. Ayon kay Nanang Lucia, si Kiko ang pinagkalooban ng buhawing apoy ng palakol at siya ang nakatakdang tumapos kay Gurvan. Ngunit hindi naniwala si Kiko sapagkat alam niya sa kanyang sarili na siya ay isang duwag. Mapaglalaban ba ni Kiko ang takot niya upang ipagtanggol ang nakararami mula kay Gurvan? Magagawa ba niya ang misyon niya sa lugar na yon kung mismong siya ay walang tiwala sa kanyang sariling kakayahan at lakas? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nakatira ang binatang si Kiko sa maliit na baryo ng San Roque kasama ang kanyang lolo Nestor. Noon ay payapa at tahimik ang kanilang buhay. Ngunit nang magsimulang may mga taong nawala at mga patay na hayop na nakikita tuwing umaga, ay umugong ang bulong-bulungan na may mga aswang na umaatake sa kanilang lugar. Bilang matatakutin, labis na nabahala si Kiko. Kaya naman, gaya ng iba, ay hindi na siya lumalabas kapag palubog na ang araw sa takot na mabiktima siya ng mga aswang. Isang gabi, habang naghahapunan sina Kiko at Lolo Nestor, ay hindi na iwasan ni Kiko ang magtanong. Lolo Nestor, sa tingin niyo po ba ay aswang talagang may kagagawa ng pagpatay sa mga hayop dito sa lugar natin? Saka, dun po sa mga nawawalang tao? Hindi ako sigurado pagdating sa bagay na yan, Kiko. Maraming pwedeng sanhi ng mga misteryong yan at hindi natin dapat isipin na mga aswang nga may gawa ng hindi magagandang nangyayari dito sa San Roque. Pero, totoo po ba ang mga aswang? Ang sabi po kasi ni Aling Maria may nakita siyang malahalimaw na nilalang sa labas ng bahay nila. Tapos daw pinatay at kinain yung mga alaga niyang manok. Bakit ba ganyan ang usapang napili mo habang kumakain tayo? Ano ba kasi ang gusto mo talagang sabihin? Baka po pwedeng umalis na lang po tayo rito sa San Roque. Sa tingin ko po kasi, hindi na po tayo ligtas dito Saka, ang hirap po mabuhay sa isang lugar na hindi tayo makatulog ng maayos sa gabi kasi takot tayo sa kung ano ang pwedeng mangyari. At sa tingin mo ba, saan tayo pupunta kung aalis tayo? Kahit saan po, Lolo Nestor. Sa Maynila po siguro. Hindi po ba naroon po si nanay? Yung nanay mong iniwan ka sa akin dahil may iba ng pamilya. Abay sige, hanapin mo siya doon sa Maynila. Pero huwag kang babalik dito umiiyak kapag hindi ka niya tinanggap. Lolo Nestor, natatakot lang naman po talaga ako sa pwedeng mangyari sa atin Paano po kung talagang may aswang po dito sa atin? Talaga bang hindi ka na magbabago, Kiko? Hindi mo na talaga maaalis sa pagkatao mo pagiging matatakutin mo. Abay no, bata ka pa. Naiintindihan ko kung bakit ka matatakutin kasi bata ka pa nun. Pero Kiko naman, binata ka na ngayon. Para sa iyong kaalaman, hindi mo ba alam na pinagtatawanan ka na ng mga tao rito sa ating baryo dahil ultimong bubuyog ay takot ka? Lolo naman
Sino ba naman po kasing hindi matatakot sa bubuyog? Kapag natusok ako nun mamamaga po ang katawan ko. Ang sakit kaya nun. Ay, naku, Kiko. Ewan ko sa'yo. Huwag mo na nga muna akong kausapin at kumain ka na lamang dyan. Aminado si Kiko na totoo ang lahat ng sinabi ni Lolo Nestor tungkol sa kanya. Sadyang duwag o matatakotin siya. Ang hinala ni Kiko ay dahil yon sa lumaki siya na walang ama, kaya walang nagturo sa kanya para maging matapang. Dumagdag pa ang pag-iwan sa kanya ng kanyang ina nung 10 taong gulang pa lamang siya. Iniwanan siya nito kay Lolo Nestor dahil muli itong umibig sa ibang lalaki. Simula noon ay si Lolo Nestor na ang nagpalaki at bumuhay kay Kiko. Ang pag-aalaga ng mga baboy at pagbibenta ng mga yun ang pinagkukunan nila ng panggastos para sa kanilang pang-araw-araw. Tinutulungan ni Kiko ang lolo niya sa pag-aalaga ng mga baboy upang kahit paano ay meron siyang silbi sa bahay na yon. Kinagabihan, hindi makatulog si Kiko habang si Lolo Nestor ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Nakahiga sila sa banig na inilatag nila sa kawayang sahig ng kanilang kubo. Bawat kaluskos na naririnig ni Kiko mula sa bahay ay nagbibigay sa kanya ng takot. Agad niyang naisip na baka may aswang na umaaligid sa kanilang bahay. Hanggang sa may narinig siyang yabag ng paa sa labas, hindi na siya nagdalawang isip na yugyugin ng malakas si Lolo Nestor. Lolo! Lolo, gumising po kayo, Lo! Lo! Ano ba, Kiko? Para kang batang humihingi ng gatas, pabihira ka. Lo, kasi po parang may tao po sa labas Baka nga po, hindi yung tao. Baka aswang po yun, Lo. Pabihira naman buhay to. Ginising mo ko dahil lang sa natatakot ka. Lolo naman baka nga po may aswang sa labas. Ano kung may aswang? Ano gusto mong gawin ko? Lumabas at makipagkumustahan sa kanya? Matulog ka na lang dyan at huwag mo nang subukang gambalain ang tulog ko. Alam mo namang marami pa akong kailangan gawin bukas. Kailangan ko ng maayos na pahinga. Agad na tumalikod si Lolo Nestor at makalipas ang ilang minuto ay narinig na ni Kiko ang mahinang paghilik nito. Hindi pa rin magawang makatulog ni Kiko. Nakiramdam siya sa paligid. Sa tuwing sinusubukan niyang pumikit, ay bigla siyang makakarinig ng kaluskos sa labas ng bahay. Kaya agad na bumubukas ang kanyang mga mata. Kinuha na lang niya ang isang unan at itinikip niya yon sa kanyang tenga upang kahit paano ay mabawasan ang naririnig niya. Tila naging epektibo naman yon dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay nagawa na niyang makatulog. Kinaumagahan, naunang nagising si Kiko sa kanyang Lolo Nestor. Bumangon agad siya at nagtungo sa likod ng bahay dahil nandoon ang kanilang lutuan. Nagpabaga siya ng uling sa kalan at isinalang niya roon ang takuring may tubig. Gusto kasi ni Lolo Nestor na paggising nito sa umaga ay makakapagkape ito kagad. Habang hinihintay ni Kiko na kumulo ang tubig, ay bumalik siya sa loob ng kanilang kubo. Naabutan niya si Lolo Nestor na nakatayo at nag-uunat ng katawan. Narinig niya ang pagtunog ng mga buto nito na parang mababali na. Ano, Apo? Nagpainit ka na ba ng tubig? Opo, nagsalang na po ako. Tignan mo nga pala yung mga baboy at pakainin mo na rin. Sige po, Lolo. Muling lumabas si Kiko at pasipol-sipol pa siya habang naglalakad papunta sa kulungan ng mga baboy na nasa likod ng kanilang bahay.
Medyo malayo yun sa kanilang bahay upang hindi nila maamoy ang dumi ng mga baboy. Ngunit pagdating ni Kiko sa kulungan ng mga baboy ay nagimbal siya nang makitang patay na ang 3 baboy na naroroon. Nagkalat ang dugo sa sahig ng kulungan. Wakwak ang tiyan ng lahat ng baboy at wala na ang mga laman loob ng mga yun. Napaatras si Kiko. Nanginig ang buong katawan niya, saka siya mabilis na tumakbo pabalik sa kanilang kubo. Habol niya ang kanyang paghinga at namumutla siya. Kumunot ang noo ni Lolo Nestor nang makita si Kiko. Ano ba nangyayari sa iyo, Kiko? At tumahagos ka? Aba, pinatingin ko lang naman sa iyo mga alaga natin baboy ah. Huwag mong sabihin pati sa mga baboy takot ka na rin. Lolo, ang mga alaga po natin baboy. Ang mga alaga po natin baboy, Lo. Patay na po sila lahat. Ano ka mo? Opo, Lo. Totoo po sinasabi ko. Halay po kayo. Tignan niyo po, Lo. Nagmamadaling lumabas si Lolo Nestor at magkasabay sila ni Kiko na nagtungo sa kulungan ng mga baboy. Maging ang matandang lalaki ay nagimbal nang makita ang nangyari sa kanilang mga alaga. Diyos ko, Panginoon ko! Ano nangyari sa mga baboy ko? Bakit ganito ang itsura nila? Napakawalang puso naman ang gumawa nito! Lolo, hindi po kaya aswang po ang may gawa niyan? Tignan niyo po ang itsura nila. Wakwak po ang tiyan at wala na po mga laman loob nila. Hindi po ba ganyan din ang nangyari sa mga alagang baboy ni Mang Andres nung nakaraang buwan? At ang sabi ni Mang Andres, aswang daw po ang pumatay sa mga alaga niya. Napalagay ko, tama ang iyong sinabi. Mukhang aswang nga may kagagawa nito, Kiko. Mga pesteng aswang na yan. Perwisyo na nga sa tao, pati na rin sa negosyo. Sabi ko naman po sa inyo totoo po ang mga aswang May sinabi ba kung hindi sila totoo? At sabi ko, ay hindi ako sigurado kung may aswang na nga dito sa ating baryo. Magkaiba yon. Lo, ano na po ang gagawin natin ngayon? Hindi ako papayag na hindi makaganti sa kanila. Sisiguraduhin kong magsisisi ang mga pesting aswang na yon sa ginawa nila sa mga baboy natin. Lo, huwag niyo pong sabihin na kakalabanin niyo po ang mga aswang. Hindi ko na sila kakalabanin dahil papatayin ko pa sila. Ano? Papatayin niyo sila? Sigurado po ba kayo? Ang tapang niyo naman po masyado, Lo. Kaya niyo po bang makipaglaban sa mga aswang? Konting oras nga lang po na nakayuko kayo Nagrereklamo na po kayo na masakit po ang likod niyo. Tumigil ka, Kiko. Huwag mo mamalitin ang kakayahan ng isang matandang galit dahil pinatay ang mga alaga niyang baboy. Basta, hubad na sa akin ang mga aswang na yan. Magsisisi sila sa ginawa nila sa mga alaga kong baboy. Hindi na kinontra pa ni Kiko ang gustong gawin ni Lolo Nestor. Kilala niya kasi ito na kapag nagagalit ay talagang hindi ito maaaring walang gawin. Ngunit natakot siya para sa buhay nilang dalawa dahil nakumpirma na nila na meron nga talagang aswang sa kanilang baryo. Simula noon ay palagi nang nagbabantay si Lolo Nestor sa labas ng kanilang bahay. Nakaupo ito sa isang bangkito habang may hawak na matalas na itak. Habang si Kiko naman ay nasa loob ng bahay at pinapanood ang lolo niya. Kapag inaantok na siya, ay natutulog na siya at kinabukasan ng umaga ay magigising siyang tulog ang lolo niya sa kanyang tabi. Ilang gabing ginawa yon ni Lolo Nestor hanggang sa may awa ng naramdaman si Kiko para sa kanyang lolo. Isang madaling araw ay naalimpungatan siyang wala ang lolo niya sa kanyang tabi. Bumangon siya at binuksan ang pinto. Nakita niya ang kanyang Lolo Nestor
na nakaupo sa bangkito habang hawak ang itak. Nakatalikod yon sa gawi niya at bahagyang nakayuko. Grabe talaga si Lolo. Ilang gabi na siyang nag-aabang na magpakita ang mga aswang Pero hanggang ngayon, kahit anino ng mga aswang hindi pa niya nakikita. Nagdesisyon si Kiko na lapitan na si Lolo Nestor upang sabihin na pumasok na ito sa kanilang bahay. Pero nang tatapikin na niya ang balikat nito, ay narinig niya ang paghilik nito. Muntik nang matawa si Kiko nang malamang natutulog si Lolo Nestor habang nakaupo. Kaya isang pilyong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Tumayo si Kiko sa harapan ni Lolo Nestor at umangil siya na parang mabangis na hayop. Natatarantang nagising si Lolo Nestor. Akmang tatagain ito si Kiko. Natakot naman si Kiko kaya napasigaw na siya. Lolo, sandali lang, ako to! Lolo, ang apo niyo to! Hindi po ako aswang! Anak ka ng tupa, oo. Akala ko ay aswang ka. Bakit ba kasi umaangil ka na parang aswang? Magpasalamat ka at hindi kita nataga. Kasi naman po nakakatawa po kayo. Akala ko po nagbabantay kayo, pero ang himbing-himbing na pala ng tulog nyo. Kayo lang po ang kilala kong kayang matulog sa bangkito Ano ba pakialam mo? Sa inaantok ako Alam nyo, Lo, ang mabuti pa po pumasok na po kayo. Mukhang wala naman ng aswangan sasalakay dito sa atin Saka alauna na po ng madaling araw. Ay nako. O sige, pumasok na tayo. At mukhang wala na talagang aswang ang pupunta dito sa bahay natin. Tara na sa loob. Naunang maglakad si Lolo Nestor pabalik sa loob ng bahay. Habang nakasunod si Kiko, ay pareha silang natigilan nang may narinig silang sigawan ng mga tao sa hindi kalayuan. Nanlalaki ang mga mata na nagkatinginan ang maglolo. Lolo, ano po yun? Bakit po may mga sumisigaw? Halika po, tignan natin. Titignan po natin? Bakit pa po natin titignan yun, Lo? Mamaya niyan baka may aswang na sumasalakay Ay nako, napakaduwag mo talaga. Kung ayaw mo sumama, ako na lang. Bago pa makapagsalita si Kiko, ay naglakad na palayo si Lolo Nestor. Sa takot niya na baka kung ano ang mangyari sa lolo niya, ay wala nang nagawa si Kiko, kundi ang sundan nito. Sinubukan niyang pigilan si Lolo Nestor, pero hindi ito nakinig sa kanya. Sa tuwing hinahawakan niya ang braso nito, ay iniiwas nito yon. Hanggang sa nakarating na si Kiko sa pinanggagalingan ng sigawan. Gumapang ang pinagsamang takot at kilabot kay Kiko nang makita niya ang napakaraming aswang na sumasalakay sa kanilang baryo. Nagngangalit ang mga matutulis na ngipin ng mga aswang. Pumapasok ang mga yon sa mga bahay. Kitang-kita niya ang mga tao na inaatake ng mga aswang at lahat ay tila walang kalaban-laban. Susugod sana si Lolo Nestor pero mabilis itong hinawakan ni Kiko sa braso ng mahigpit. Lolo, sandali lang! Ano pong gagawin niyo? Ano pa ba? Lalabanan ko mga lintik na aswang na yan. Hindi pwedeng wala akong gawin habang pinapatay nila ang mga tao dito. Iyang pagiging masyadong matapang niyo po ang papatay po sa inyo, Lo Tara na po! Magtago na lang po tayo! At iyang pagiging duwag mo ang papatay din sa'yo. Kung gusto mo magtago ay ikaw na lang. Iwanan mo na ako rito, sige na. Iligtas mo na ang sarili mo. Lahat sila ay natigilan nang biglang nagkaroon ng pagbabago sa temperatura ng hangin. Biglang naging mainit na parabang nasa loob sila ng isang kaldero na nakasalang sa apoy. Lumakas ang hangin at nagimbal ang lahat nang makita nila ang isang napakalaking buhawing apoy na papalapit. Nang dahil sa labis na pagkabigla,
ay hindi nagawang makagalaw ni Kiko. Nagmistula siyang estatwa. Mas lalo pa siyang nagimbal dahil tila sa direksyon niya papunta ang buhawing apoy. Hinila siya ni Lolo Nestor pero tila naging tuod si Kiko. Pakiramdam niya ay may kung anong puwersa ang humihila sa kanya palapit sa buhawing apoy. Nagawa ng makatakbo palayo ni Lolo Nestor at naiwanan si Kiko na nakatulala sa papalapit na buhawing apoy. Pakiramdam niya ay nananaginip siya dahil noon lang siya nakakita ng ganong klase ng buhawi. Hanggang sa tuluyan ng nakalapit ang buhawi kay Kiko. Hinigop siya nun at nagpaikot-ikot siya sa loob ng buhawing apoy. Naramdaman niya ang pagkalapnos ng kanyang balat. Gusto niyang sumigaw pero tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan ng nilamon ng buhawing apoy si Kiko at nagdilim na ang kanyang paningin. Habol ni Kiko ang kanyang paghinga nang muli siyang nagising. Agad niyang tinignan ng kanyang mga braso pero kahit konting lapnos o sunog sa balat ay wala man lang siyang nakita. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Ay Diyos ko po, salamat sa Diyos. Mukhang panaginip lang pala ang lahat. Akala ko totoo na eh. Mabuti na lang at nagising ka na. Nagulat si Kiko nang may narinig siyang boses ng isang matandang babae. Paglingon niya sa kaliwa ay isang matandang babae nga ang naroon. May kulay pulang likido sa gilid ng bibig nito, kaya napasigaw siya. Aswang! Aswang! Tulungan niyo ako! May aswang dito, nanang ko po! May aswang! Hoy! Tumigil ka ka! Lumagaswag ang sinasabi mo! Ikaw! Ikaw ang aswang! Tingnan mo, may dugo ka pa nga sa bibig mo! Malamang, kakatapos mo lang kumain ng sanggol! Ah! Ito ba pula sa bibig ko? Abay nga lang ito! Hindi ito dugo! Ibig mong sabihin, hindi ka aswang? Hindi ako aswang. Dahil kung aswang ako, kanina pa dapat kita kinain. Hindi muna nagsalita si Kiko. Iginala niya ang mga mata sa lugar na kinaroroonan niya. Napagtanto niya na wala siya sa bahay nila. Ang bahay na kinaroroonan niya ay may dingding na gawa sa tuyong daw ng anahaw. Ang kinahihigaan niya ay tila pinatuyong balat ng kung anong hayop. Napabalikwas ng bangon si Kiko at nang hihilakbot na tumingin sa matandang babae na napakabilis ng paggalaw ng bibig dahil sa ngumunguya ito nanganga. Nasan po ako? At sino po ba kayo? Ako si Nanang Lucia. Ako ang tumatayong pinuno sa lugar na ito na kung tawagin ay Karabakal. Ako na kasi ang pinakamatanda rito. Kaya ako ang itinalaga nilang mamuno rito. Karabakal? Ngayon ko lang po narinig ang pangalan ng lugar na yan. Teka, nasan po ba si Lolo Nestor? Nakita niyo po ba ang lolo ko? Ano po siya? Payat? Tapos medyo maliit lang po. Tapos manipis na po ang buhok niya. May mangilan-ngilan ganyang itsura dito sa Karabakal. Ngunit sa aking pagkakatanda ay walang Nestor na naninirahan dito. Kung ganun po kailangan ko nang makauwi po sa bahay namin. Malamang nag-aalala na po ang lolo ko sa akin. Tumayo si Kiko at malalaki ang hakbang na tinungo niya ang pinto. Nang buksan niya yon, ay napamaang siya nang sumalubong sa kanya ang napakalawak na disyerto. May mangilang-ngilang bahay doon na gawa rin sa anahaw. May mga tao na luma ang kasuotan at lahat ay napatingin sa kanya.
Tila galit na galit ang araw na mas lalong nagbigay ng init sa hangin sa lugar na yon. Agad na bumalik si Kiko sa loob ng bahay at muli niyang kinausap si Nanang Lucia. Nanang Lucia, ano po bang lugar to? Bakit parang nasa disyerto po tayo? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ikaw ay nasa Karabakal? Ito ang lupain ng disyerto. Pero, paano po akong nakapunta rito? Ang huli ko pong natatandaan ay may mga aswang po na umatake po sa baryo namin tapos lumabas kami ng lolo ko. Pagkatapos po may napakalaking buhawing apoy. Hinigop po ako ng buhawing apoy tapos wala na po akong maalala. Iniluwa muna ni Nanang Lucia ang nganga at itinapon na lang nito ng bastayon sa buhangin. Tinakpan nito ang nganga gamit ang buhangin at saka tumingin kay Kiko. May pagkasalaula pala kayo, ano? Inalis ko lang sa bibig ko para makapag-usap tayo ng mas maayos. Bago ko sagutin ang iyong katanungan, ay gusto ko munang malaman ang iyong pangalan. Ako po si Kiko. Nakatira po ako sa baryo ng San Roque. Kakaibang pangalan. Ngayong alam niyo na po ang pangalan ko, ay sagutin niyo naman po ang tanong ko. Paano po ako napunta sa lugar na ito? Ang sinabi mong buhawing apoy ang nagdala sa'yo sa lugar na ito, Kiko. Po? Pero paano pong nangyari yun? Parang panaginip ko lang po lahat ng yun . Kasi kung totoong hinigop ako ng buhawing apoy, bakit hindi sunog ang aking katawan? Kahit maliit na galos wala akong natamo. Magsasalita sanang muli si Nanang Lucia ng isang lalaki na may kayumangging balat ang pumasok. Wala yung pang-itaas. Ang suot ng lalaki na pang-ibaba ay yari sa balat ng hayop. May hawak itong sibat. Malaki ang katawan ng lalaki at matangkad yun. Walang emosyon ang muka ng lalaking lumapit kay Nanang Lucia. Kiko, ito pala ang aking nag-iisang apo na si Undoy. Undoy? Siya naman si Kiko. Tingnan mo, apo. Gising na ang sinasabi sa propesiya ni Apo Lauro. Sigurado ka ba na siya nga ang tinutukoy ni Apo Lauro, Nanang? Hindi ko maramdaman na mayroon siyang kakaibang lakas. Marahil ay nahihimbing pa lang ang kanyang lakas. Pero sigurado ko na siya na nga ang itinakda. Ang hinihintay nating tagapagligtas. Kumunot ang noo ni Kiko sa mga narinig niya sa matandang babae. Hindi niya maunawaan ang sinasabi ng dalawang nasa kanyang harapan. Teka, sandali nga lang. Sino ba ang tinutukoy niyong itinakda at nasa propesiya? Ako ba yun? Oo. Ikaw nga at wala nang iba. Napakatagal ka naming hinintay dito sa Karabakal. At sa totoo lang, sa tagal ng iyong pagdating, ay inisip namin hindi totoo ang propesiya ng namayapang si Apo Lauro. Ngunit ang kailangan lang pala namin ay ang maghintay at maging matyaga. Teka, sandali. Mas lalo ako naguguluhan sa mga sinasabi niyo . Pwede bang diretsahin niyo na ako? Upang maunawaan mo ang lahat, ay sisimulan ko ang aking pagkikwento sa simula. Maraming taon na ang nakararaan nang magsimulang umatake sa lugar na ito ang malupit at walang awang mga aswang na pinamumunuan ni Gorban. Marami ang nangamatay dahil sa kanilang pagsalakay ng walang babala. Ang akala namin ay wala ng pag-asa para matapos ang pagpapahirap ni Gorban sa amin. Ngunit ilang taon na ang nakakaraan
bago mamatay ang aming nag-iisang babaylan na si Apo Lauro, ay isang propesiya ang kanyang sinabi. Ayon kay Apo Lauro, isang dayo ang dadalhin dito ng isang buhawing apoy na tanga ng isang palakol. Ang dayo na yon ang magpapabagsak ni Nagurban at ikaw ang dinala dito ng buhawing apoy na yon. Kaya ikaw, Kiko, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang matagal na naming hinihintay na aming magiging bayani. Anak ng Teteng naman, oo. Aswang na naman. Sinasalakay na nga kami ng mga aswang sa baryo namin, tapos pati ba naman dito may aswang pa rin? At sa tingin niyo po ba maniniwala ako sa sinasabi niyo? Panaginip lang ang buhawing apoy. Hindi yun totoo. Isa pa wala naman talagang buhawing apoy dahil ang totoong buhawi ay hangin. Pero paano mo ipapaliwanag kung paano ka nakarating dito sa Karabakal? Natigilan si Kiko sa tanong na yon ni Nanang Lucia. Nag-isip siya ng maaaring kasagutan pero walang pumasok sa utak niya. Gulong-gulo pa rin ang isip niya. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya at lahat ng nangyayaring yun ay hindi totoo. Alam nyo, wala na akong oras para makinig sa mga sinasabi nyo. Kailangan ko nang umalis sa lugar na to. Kailangan ko nang umuwi sa bahay namin dahil sigurado ako na nag-aalala na si Lolo Nestor sa akin. Sige na, dyan na kayo. Ngunit ang sabi ni Apo Lauro ay makakaalis ka lamang sa Karabakal sa oras na matapos mo na ang misyon mo rito. Wala akong misyon dito, okay? Kaya sige na po. Pasensya na pero aalis na ako. Muling lumabas si Kiko sa bahay na yon. Luminga siya sa paligid pero wala siyang ibang natanaw kundi ang napakalawak na disyerto. Anak ng buhangin naman, oo. Saan ba ang papunta sa San Roque? Ay, Diyos ko, bahala na nga. Maglalakad na lang ako. Siguro naman may ibang baryo o bayan akong makikita. Pinili ni Kiko na tahakin ang direksyon sa kanyang kaliwa. Malalaki ang hakbang na naglakad siya papalayo sa mga nakatayong bahay. Ang nasa isip niya ay ang makabalik sa San Roque at makita muli ang kanyang lolo Nestor. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad, ay wala nang nakitang mga bahay si Kiko. Kahit sa malayo, ay puro tuyong buhangin ang kanyang nakikita. Tila walang katapusan ng desyertong yun. Ganun pa man, ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad habang umaasa na makakabalik siya sa kanyang baryo na San Roque. Hindi nagtagal, ay lumubog na ang araw. Kumalat ang kadiliman sa paligid. Kung napakainit doon tuwing umaga, ay kabaligtaran naman sa gabi. Nanginginig na si Kiko sa labis na lamig habang ang tanging tanglaw niya ay ang bilog na buwan. Napahinto si Kiko nang makakita siya ng isang punong nakatayo sa gitna ng buhangin. Lumapit siya roon at naupo. Marahan siyang humiga at niyakap ang kanyang sarili. Dito na lang muna ako magpapahinga. Bukas ng umaga na lang ako magpapatuloy sa paglalakad. Pagod na ako. Habang nakahiga si Kiko sa ilalim ng punong nasa gitna ng disyerto, ay pilit niyang pinakalmaan sarili. Pilit niyang inisip na ligtas siya roon kahit hindi niya alam kung nasaan siya. Ngunit bigla siyang napatayo nang makarinig siya ng mahinang kaluskos sa kung saan. Sino nandyan? May tao ba dyan? Pakiramdam ni Kiko ay huminto ang kanyang paghinga. Kumabog ang dibdib niya. Dahan-dahan siyang lumingon at sa pamamagitan ng liwanag ng buwan ay may nakita siyang nilalang na palapit sa kanyang kinaroroonan. Payat yun at may mahahabang kuko. Pulang-pula ang mga mata at may matutulis na mga ngipin. Nang hilakbot si Kiko nang mapagtanto niya
na isa yung aswang. Biglang tumakbo ang aswang papunta kay Kiko para yung isang mabangis na hayop na nakakita ng pagkain. Napaurong si Kiko. Malakas siyang napasigaw, sabay takbo ng mabilis. Natapilok siya at gumulong siya sa buhangin. Nang tumihaya siya, ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang biglang tumalon ng aswang upang siya ay sunggaban. Ngunit bago pa man siya masunggaban ng aswang, ay lumipad sa kung saan ang isang sibat. Tumama yun sa ulo ng aswang at walang buhay yung bumagsak. Lumingalinga si Kiko sa paligid. Nagtataka siya kung saan nanggaling ang sibat na tumama sa aswang. Hanggang sa isang bulto ng tao ang nakita niyang naglalakad palapit sa kanya. Nagliwanag ang mukha ni Kiko nang malaman niya na si Undoy ang taong yun. Agad na tumayo si Kiko at sinalubong niya si Undoy, pero nilagpasan lang siya nito upang kunin ang sibat na nakabaon sa ulo ng walang buhay na katawan ng aswang. Undoy! Ikaw pala! Buti na lang, maraming salamat at dumating ka. Kundi dahil sa'yo malamang nilapa na ako ng buwisit na aswang na yan. Istorbo sa pagtulog. At hindi ka atakihin ng aswang kung nakinig ka sa amin ni Nanang Lucia at hindi ka umalis. Oo na. Pasaway na akong pasaway. Pero kahit parang mukha kang masungit, alam ko, mabait ka rin pala. Salamat talaga sa pagliligtas sa akin, ha? Kay Nanang Lucia ka magpasalamat. Kung di niya ako pinilit na sundan ka, ay hindi kita susundan. Tumalikod na si Undoy at nagsimulang maglakad. Nanatiling nakatayo si Kiko at pinanood niya lang si Undoy. Hindi niya kasi alam kung sasama ba siya rito pabalik sa Karabakal o ipagpapatuloy niya ang paghahanap sa daan pabalik sa San Roque. Biglang huminto si Undoy at lumingon kay Kiko. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Gusto mo ba buhatin pa kita? Pwede ba? Pagod na kasi ako Igawa ng paglalakad ko kanina. Walang dahilan para buhatin kita, Kiko. Kung gusto mo manatili rito, ay hindi kita pipilitin. Basta, huwag mo nalang asahan na ililigtas kita uli kapag may aswang na umatake sa'yo. Sasama na pala ako sa'yo, Undoy. Teka, hintayin mo ako! Nagmamadaling naglakad si Kiko palapit kay Undoy. Bago pa man siya makalapit sa binata, ay nagsimula na ulit itong maglakad. Sanay na sanay sa paglalakad sa buhangin si Undoy. At hindi gaya ni Kiko na nahihirapan pa dahil minsan ay bahagyang lumulubog ang buhangin na kanyang natatapakan. Teka! Sandali lang naman, Undoy! Pwede bang bagalan mo lang ang paglalakad mo? Hindi maaari ang babagal-bagal sa lugar na to, Kiko, kapag madilim na. Dahil kung mabagal kang kumilos, ay parang binibigyan mo lang ng pagkakataon ng mga aswang na gawin kanilang pagkain. Ibig mo ba sabihin, sa sandaling to maaaring may mga aswang na pinapanood tayo at nag-aabang lang ng magandang tiyempo para umatake? Ganun na nga. Maswerte ka at isang aswang lamang ang umatake sa'yo kanina. Dahil kung marami sila, ay baka hinayaan na lang kitang mamatay dahil hindi ko kaya makipaglaban sa maraming aswang. Napalunok si Kiko. May takot na bumalot sa kanyang puso. Kung siya ang masusunod, ay nais na sana niyang makaalis sa lugar na yon. Ngunit dahil hindi siya sigurado kung nasaan ang daan pabalik sa San Roque at mapanganib tuwing gabi dahil sa mga aswang, ay mas pinili na lamang ni Kiko na sumama kay Undoy pabalik sa Karabakal. Pasikat na ang araw nang makabalik sina Kiko at Undoy sa bahay ni Nanang Lucia. Napabangon ang matandang babae nang pumasok ang dalawa at may saya sa mga mata na tinignan si Kiko. Sinalubong silang dalawa ng matanda. Maraming salamat kay Bathala dahil bumalik ka, Kiko.
Wala naman po akong pagpipilian kundi ang bumalik eh. Kasi hindi ko po talaga alam ang daan pa uwi sa amin. Bakit tayo mo sabihin na kaya ka napilitang bumalik ay dahil natakot ka dun sa aswang? Ano kanya? Inatake kayo ng aswang? Si Kiko lang po, Nanang. Sigurado po ba kayo na si Kiko talaga ang magliligtas sa ating lahat? Aba, nung inatake siya ng aswang, ay wala siyang ginawa kundi ang tumakbo. Imbis na harapin ang kalaban, ay natakot siya at parang isang daga na hinabol ng malaking leon. Undoy, Apo. Gaya ng aking sinabi, ay baka hindi pa nagigising ang taglay niyang kapangyarihan at lakas, lalo na't hindi niya hawak ang kanyang palakol. Nanang Lucia, ano ba kasing palakol ang sinasabi niyo? Sa pagkakatanda ko kasi, ay wala naman akong dalang palakol nang higupin ako ng buhawing apoy eh. Ang palakol na yon ay ipinagkaloob sa iyo ng buhawing apoy dahil ikaw ang itinakda. Nang natagpuan ka namin, ay itinago ko muna ang palakol na yon. Nasaan po ba ang palakol na sinasabi niyo? Pwede ko po bang makita? Sandali lamang at kukunin ko. Nagtungo si Nanang Lucia sa isang sulok ng bahay. Lumuhod ito at naghukay sa buhangin. Maya-maya ay may kinuha ito roon na isang bagay na nakabalot sa isang itim na tela. Dinala yon na matanda kay Kiko. Inalis nito ang tela at tumambad sa kanila ang isang palakol. Sa unang tingin pa lang ay alam na ni Kiko na napakatalim ng palakol. Sa hawakan nun ay may nakaukit na mga kakaibang simbolo. Ito ang palakol na tinutukoy ko, Kiko. Kunin mo dahil ito ay iyong pagmamayari. Ilang segundong tinignan ni Kiko ang palakol bago siya nagdesisyon na kunin yon. Laking gulat niya dahil nang hawakan niya ang palakol ay bigla yung nagliyab. Binalot ng nagngangalit na apoy ang palakol. Sa sobrang gulat ni Kiko ay binitiwan niya ang palakol. Labis din siya nagtaka dahil hindi man lang siya napasok sa apoy. Hindi nasunog ang kanyang kamay nang hawakan niya yon. Teka, ano po nangyari? Bakit biglang umapoy po ang palakol na yan? Dahil ikaw nga ang itinakdang magliligtas sa amin mula kay Gurban. Sa'yo ipinagkatiwala ng buhawing apoy ang sandatang yan, Kiko. Kaya kunin mo ang iyong palakol. Hindi. Ayoko nang hawakan yan mamaya. Umapoy na naman yan kapag hinawakan ko eh. Saka, pwede bang magpahinga na muna ako? Wala pa po akong matinong tulog eh. Sa ngayon, ay hindi na muna kita pipilitin. Kung nais mong magpahinga, ay maaari kang mahiga sa banig na yon. Itinuro ni Nanang Lucia ang isang lumang banig na gawa sa pinatuyong daon ng pandan. Nahiga na nga doon si Kiko at tumalikod siya kina Nanang Lucia at Undoy. Ang totoo ay hindi talaga siya inaantok. Gusto lang niyang umiwas muna na pag-usapan ang tungkol sa palakol at sa sinasabi ni Nanang Lucia na siya ang itinakdang tumalo sa mga aswang na sumasalakay sa Karabakal. Hindi na malaya ni Kiko na nakatulog na siya sa sobrang pagod. Nang magising siya ay tirik na ang araw at pawis na pawis siya. Mag-isa lang siya sa bahay ni Nanang Lucia. Nakaramdam siya ng gutom. Kaya naghanap siya ng makakain pero wala siyang nakita. Nasaan kaya si Nanang Lucia? Baka may pagkain siyang maibibigay sa akin. Nagdesisyon si Kiko na lumabas para hanapin si Nanang Lucia. Laking gulat ni Kiko nang pagbukas niya ng pinto ay nagtitipon-tipon ang mga tao sa labas ng bahay ni Nanang Lucia. Nang makita siya ng mga yon, ay sabay-sabay na nagpalakpakan ng mga tao at may mga sumigaw pa sa labis na kasiyahan. Agad na isinarado ni Kiko ang pinto at huminto ang ingay ng mga tao. Teka, ano nangyayari sa kanila?
Bakit sila tuwan-tuwa nang makita ko? Hindi naman ako artista. Nagulat si Kiko nang pumasok si Nanang Lucia. Nakangiti ito ng malaki. Mabuti at gising ka na. Kanina ka pa namin hinihintay na lumabas, Kiko. At bakit niyo naman po ko hinihintay na lumabas? Dahil ipinaalam ko na sa kanila na dumating na ang magliligtas sa amin mula kina Gurban. At ikaw yon, Kiko. Bakit niyo po ba ginawa yun? Bakit niyo po sinabi sa kanila na ako ang magliligtas sa inyo mula kay Gurban? Nanang naman, paano kung hindi ako hinihintay niyo? Kahit ako nga sa sarili ko alam kong wala akong kakayahan na makipaglaban sa mga aswang Baka umasa lang ang mga tao rito sa inyo, tapos mabigo ko sila sa huli. Ako nagsasabi sa'yo na nasa iyo ang lahat ng palatandaan na dayong aming hinihintay. Ngunit, saka na natin pag-usapan yan. Naghanda kami ng simpleng selebrasyon para sa iyong pagdating dito sa Karabakal. Ano? Selebrasyon? Ibig sabihin may mga pagkain? Hindi lang pagkain, kundi pati inumin. Halika, saluhan mo kami at para may pakilala na rin kita ng formal sa lahat. Kung hindi dahil sa pagkain, ay hindi sasama si Kiko kay Nanang Lucia sa paglabas sa bahay nito. Nang muli siyang nakita ng mga tao, ay nagpalakpakan na naman ang mga yon. Nakita ni Kiko ang pag-usbong ng pag-asa sa muka ng bawat isa. Nang sabihin ni Nanang Lucia na tumahimik muna, ay sinunod naman ito ng mga naroon. Nanang, pwede bang kumain na muna tayo? Kanina pa ako nagugutom Huwag kang mag-alala, dahil pagkatapos kitang ipakilala sa lahat, ay makakakain ka na. Sandali lang naman ito. Muling tumingin si Nanang Lucia sa mga tao at saka ito nagsimulang magsalita. Mga kasama, ilang taon na rin tayong nabubuhay sa takot. Gabi-gabi tayong nagdadasal na sana'y hindi na umatake dito si Gurban. Ilang anak na ba ang nawala? Ilang tahanan na ba ang nawasak? Ilang gabi na tayong natutulog nang hindi sigurado kung gigising pa ba tayo kinabukasan. Bago bawian ng buhay ang ating babaylan at dating pinuno na si Apo Lauro, ay sinabi niya na may darating na buhawing apoy dito sa Karabakal. At dala ng buhawing yon ang isang binatang dayo na pagkakalooban ng naturang buhawi ng makapangyarihang palakol. At ang binatang dayo na yon ay walang iba kundi ang lalaking nasa aking tabi, si Kiko. Muling nagpalakpakan ng mga tao. Pilit nang ngumiti si Kiko sa bawat isa. Napakagat sa labi si Kiko. Ramdam niyang nakatutok ang lahat ng mata sa kanya. Ang totoo po niyan hindi ako sigurado kung ako talaga yung nasa propesiya na sinasabi niyo. Ang ibig sabihin ni Kiko, mga kasama, ay hindi pa masyadong napoproseso ng utak niya ang nangyayari. Maging siya ay nabibigla na nandito na siya sa Karabakal. Bigyan pa natin siya ng ilang araw para maproseso niya ang lahat. Ngayon ay maaari na tayong kumain. Sige na. Nagtungo na ang mga tao sa isang mahabang lamesa na may pagkain at mga inumin, habang si Kiko naman ay patuloy na kinakabahan dahil sa isang mabigat na responsibilidad na hindi naman niya ginusto. Kiko, iho, wag na wag mong sasabihin sa mga tao rito na duda ka na ikaw ang nasa propesiya. Ngayon ko lang nakita ang pag-asa sa mukha ng mga tao rito. At sana ay wag mo yung wasakin. Pero, Nanang Lucia, nagsasabi lang naman po ako ng totoo Ayokong isipin niyo po na ako talaga ang hinihintay niyo. Dahil alam kong hindi ako yun. Kailanman ay hindi nagkamali ng hula
at nakitang propesiya si Apo Lauro. Kaya sigurado ko na darating ang tamang panahon at mapapabagsak mo ang mga aswang na matagal lang nagdudulot ng takot at kamatayan sa aming lahat. Sige na, kumain ka na. At alam kong ikaw ay gutom na. Isinantabi muna ni Kiko ang kanyang alalahanin. Nagtungo na siya sa mahabang mesa at dinulutan siya ng pagkain ng isang napakagandang babae. Nagpasalamat siya rito. Tinignan ni Kiko ang pagkain na nasa malaking dahon. Hindi siya sigurado kung ano yun, pero mukha yung inihaw na karne. Napalingon si Kiko sa kaliwa at nakita niya na katabi niya si Undoy na umiinom ng alak. May alak din pala kayo dito sa inyo? Meron. Pero iniinom lang namin to kapag may kasiyahan. May mga puno ng nyug sa hindi kalayuan dito at doon kami kumukuha ng aming alak. Sana palaging may kasiyahan dito, no? Para palaging maraming pagkain. Sulitin mo na ang pagkain na nakahain sa iyong harapan dahil di mo alam kung kailan ito mauulit. Ngiti na lang ang isinagot ni Kiko kay Undoy dahil wala na siyang maisip na sasabihin dito. Sinimulan niya ng kainin ang inihaw na karne at labis siyang nasarapan sa lasa nun. Malinamnam yun at malasa. Noon lang siya nakakain ng ganong kasarap na karne. Undoy, napakasarap naman ang inihaw na karne na to. Ayos na ayos, panalo. Masarap talaga yan. Inihaw na ahas yan eh. Ano sabi mo? Inihaw na ano? Inihaw na ahas. Marami kasing ahas dito sa disyerto. Kaya imbis na kami ang pestehin nila, ay ginagawa namin silang pagkain. Agad na iniluwa ni Kiko ang karne ng ahas na nasa loob ng kanyang bibig. Bakit hindi mo sinabing ahas pala to? Hindi ka naman nagtatanong eh. Basta mo nalang kinain yan. Ano-ano ba yung mga pagkain na nakahain dito sa mesa? Mabuti nang malaman ko para sigurado. Meron diyang tinustang alupian na talakdan. Pero huwag ka mabahala dahil tinanggalan na sila ng kamandag. Kung nais mo ng sabaw, ay merong nilagang ulo ng ahas o kaya nilagang ibong maya. Ano ka mo? Pati ibon kinakain nyo? Pambihira naman buhay to. Oo naman. Yung sinangag na tipaklong ang paborito ko. Kasi masarap yung isabay sa alak. Wala ba kayong adobong baboy dito? Adobong baboy ramo meron, pero bihira. Kapag may naligaw lang na baboy ramo. Alam mo Kiko, sa ganitong klaseng lugar, kailangan maging madiskarte ka sa lahat. Hindi lang mga aswang ang kalaban namin dito, kundi maging ang gutom at uhaw. Ang pagkain ng isa ay pagkain ng lahat. Ganon din pagdating sa tubig. Nirarasyon ng pagkain at tubig dito sa Karabakal upang masiguro na lahat ay may mailalaman sa sikmura nila. Nang dahil sa mga narinig ni Kiko mula kay Undoy, ay doon niya napagtanto na mapalad pa rin pala siya sa buhay niya sa San Roque. Iniisip niya noon na mahirap sila ni Lolo Nestor, ngunit may mga tao pa rin pala na mas naghihirap kesa sa kanila. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nasanay si Kiko sa pamumuhay sa Karabakal. Maaga siyang gumigising upang tumulong kina Nanang Lucia sa paghahanda ng pagkain, pag-iigib ng tubig mula sa malayong balon at kung minsan ay nakikipagkwentuhan siya sa mga bata. Sa kabila ng mainit na klima at tuyong paligid, naramdaman niya ang pagkakaisa ng mga tao roon. Lahat ay may silbi at bawat isa ay may tungkuling ginagampanan. Nakita niya rin kung paano pinamumunuan ng maayos ni Nanang Lucia ang lugar na yon. Ngunit kahit abala siya sa araw-araw, ay hindi nawawala sa isip ni Kiko ang kanyang lolo Nestor. Sa tuwing natatapos ang mga gawain at napapatingin siya sa langit, ay naiisip niya
ang baryo nila. Wala na siyang alam kung anong nangyayari roon o kung buhay pa ba si Lolo Nestor dahil ramdam niya na patuloy pa ring nilulusob ng mga aswang ang kanilang lugar. Sa bawat gabing lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang puso. Sa kabila ng pag-aalaga at pagtanggap sa kanya ng mga taga-Karabakal, may bahagi sa kanya na nananatiling hindi mapakali. Isang gabi, hindi magawang makatulog ni Kiko. Naisipan niyang tumambay sa labas habang nakatayo sa harapan ng bahay ni Nanang Lucia ay lumabas din ng matandang babae at tumabi sa kanya. Ilang gabi ka nang hindi makatulog, Kiko? Meron bang gumagambala sa isip mo? Marami po, Nanang Lucia. Pero ang talagang iniisip ko po ay ang Lolo Nestor ko. Nang kunin kasi ako ng dambuhalang buwawing apoy Inaatake po ng aswang ang aming baryo. Kaya gusto ko na po makabalik sa amin para masiguro ko po ang kaligtasan ng lolo ko. Gaya ng aking sinabi noon, makakabalik ka lamang sa lugar mo kapag natapos mo na ang iyong misyon dito sa Karabakal. Yun ay sinabi ng aming namayapang babaylan. At alam mo na kung anong misyon ang aking tinutukoy. Ewan ko po, Nanang Lucia. Pero hanggang ngayon duda pa rin ako kung ako ba talaga ang sinasabi sa propesiya nyo. Hindi po ako marunong makipaglaban. At higit sa lahat, takot po ako sa aswang Hindi nagkakabali ang buwawing apoy sa pagpili ng karapat-dapat. Ang totoo, palaisipan pa rin sa akin kung ano ba ang basihan ng buhawing apoy sa pagpili niya. Ngunit may tiwala kami na hindi siya nagkakamali. Kaya wag mong pagdudahan ng iyong sarili, Kiko. Lahat ng bagay ay natututunan. Basta bukas ang iyong puso para sa mga bagong bagay. Hindi na nagsalita si Kiko at pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Nanang Lucia. Tumingin siya sa kalangitan na walang bituin at tanging ang bilog na buwan lang ang naroon. Dinama niya ang lamig ng hangin at maya-maya pa ay nagdesisyon na siyang bumalik sa loob para matulog. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Kiko, ay siya na lang ang nasa loob ng bahay. Tumayo siya at nagunat ng katawan. Isang mahabang paghikab ang pinakawalan niya at natigilan siya nang makita ang palakol na nakapatong sa maliit na lamesa. Yun ang palakol na sinabi ni Nanang Lucia na hawak niya nang matagpuan siya ng mga ito. Lumapit si Kiko sa palakol at sinundot-sundot niya yon ng paulit-ulit gamit ang kanyang hintuturo. Nais niyang malaman kung mag-aapoy ulit yun kapag hinawakan niya. Pero sa pagsundot-sundot niya sa palakol, ay hindi naman yun nag-apoy. Ano ba kasing trip mo? At ako ang pinili mo. Bakit hindi ka pumili ng isang tao na may kaalaman sa pakikipaglaban sa aswang? Yung matapang. O baka naman, nagkamali ka lang sa akin. Baka hindi naman talaga ako ang kukunin mo para dalhin sa lugar na to. Teka, bakit ba kita kinakausap? Wala naman akong makukuhang sagot sa'yo. Mukha lang akong timang dito Ay, nako, basta. Kahit anong mangyari, ay hindi na kita hahawakan na palakol ka. Baka masunog mo pa ako Matapos yun, ay lumabas na si Kiko at sumalo na siya sa almusal kina Nanang Lucia at sa iba pang mga tao sa Karabakal. Gising ka na pala, Kiko. Kumusta na ang tulog mo? Ayos naman po. Pero hindi po agad nakatulog sa dami po ng iniisip ko. Kung kailangan mo na makakausap, ay nandito ako at si Ondoy. Handa kami makinig sa lahat ng gumugulo sa utak mo. Huwag kang mahihiya sa amin. Kayo po, alam kong pwede ko kayong makausap. Pero si Undoy, duda po kasi ako Ang sungit ng apo nyo Para po bang
galit po sa mundo? Pagpasensyahan mo na lamang si Undoy. Hindi naman siya ganyan noon. Masayahin siya noon. Pero nang patayin ng mga aswang ang kanyang ama at ina, ay naging malamig na siya sa lahat. Wala na siyang ibang nasa isip, kundi ang pabagsakin si Gurban. Nagambala ang pagkain ng lahat ng isang lalaki ang humahangos na dumating. Baka sa mukha nito ang takot at pagkabahala. Sinabi ng lalaki na paparating si Gurban. Nagkagulo ang ilan. May mga nagtago sa kanilang mga bahay. Kiko, magtago ka sa loob ng aking bahay. Hindi ka maaaring makita ni Gurban dahil kilala niya sa mukha ang lahat ng tao rito. Hindi niya dapat muna malaman na nandito na ang dayong dala ng buhawing apoy. Kami na ni Undoy ang haharap sa aswang na yon. Sige na, bilisan po. Pero, paano po kay Nanang? Makikipaglaban po ba kayo? Hindi ko alam. Pero sana may sasabihin lang si Gurban kaya siya pupunta rito ng ganitong oras. Sige na, magtago ka na muna at huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Madaling nagtungo si Kiko sa loob ng bahay ni Nanang Lucia. Mabilis ang kabog ng dibdib niya dahil yun ang unang beses na makikita niya ang kinatatakutang aswang sa Karabakal na si Gurban. Sumilip siya sa maliit na butas sa dingding upang makita niya ang nangyayari sa labas. Maya-maya pa, may dumating na mga aswang. Nasa unahan ng mga yon ang pinaka nakakatakot na nilalang na nakita ni Kiko sa buong buhay niya. Meron yung malalaking pangil na sa tansya niya ay kasing haba ng kanyang hintuturo. Halos kulay itim na ang balat nito na parang napakatigas. Nakasuot yun ng kakaibang kasuotan na parabang isa itong sinaunang mandirigma. Matapang na hinarap ni Nanang Lucia at Undoy ang dumating na mga aswang. Anong ginagawa niyo rito, Gurban? Nais ko lang na ipaalala sa inyo na mamayang gabi ay pulang buwan. At alam kong alam nyo na kailangan ko ng isang buhay mula rito sa Karabakal tuwing sasapit ang pulang buwan. Hindi namin yun nakakalimutan. Marahil ay natatandaan mo pa ang nangyari nung huling pulang buwan. Kapag wala kayong inalay na isang buhay sa akin mamayang gabi, ay sasalakay kami rito. Kaya kung ayaw niyong mas maraming buhay ang mawala, ay huwag niyo nang subukan na lumaban. Naiintindihan ko, Gurban. Hayaan mo. At kami ay magpupulong kung sino ang aming iaalay sa iyo mamayang gabi. Luminga si Gurban sa paligid. Suminghot ito sa hangin at may pagdududang tinignan nito si Nanang Lucia. Teka, may naaamoy akong kakaiba sa hangin. May bagong salta ba rito sa Karabakal? Wala, Gurban. Marahil ay ang aming pagkain ng iyong naaamoy. Bakit, Gurban? Iniisip mo ba na baka dumating na ang dayong sinabi ni Apo Lauro na papatay sa'yo? Anong sinabi mo? Umamin ka na, Gurban. Kaya madalas ka nagtutungo rito sa Karabakal. Dahil alam mo dito dadalhin ng buhawing apoy ang taong tatapos sa kasamaan mo. Nais mong malaman kung dumating na ba siya. Tama ba? Undoy, tama na. Gurban, huwag mo nalang pansinin na sinabi ng aking apo. Biglang sinakal ni Gurban si Undoy. Hindi lumaban si Undoy at nanatili itong nakatingin sa pinuno ng mga aswang. Kahit kailan ay hindi ko talaga gusto ang tabas na dila mo, Undoy. Masyado kang matabil at kung sa tingin mo ay natatakot ako sa pagdating ng dayong sinasabi ni Apo Lauro, ay nagkakamali ka. Wala akong kinatatakutan. Ang nais ko pa nga ay dumating na siya para maipakita ko sa inyong lahat na hindi totoo ang propesiya ni Apo Lauro. Kahit kailan ay hindi nagkamali ang propesiya ni Apo Lauro. Kung ganun, papatunayan ko sa inyong lahat na sa pagkakataon na ito ay mali siya. Isa pa,
Hanggang ngayon ba ay umaasa pa rin kayo na darating ang tagapagligtas na yon? Kung gaano ng katagal na patay si Apo Lauro, ay ganong katagal na rin kayong naghihintay. Gurban, nakikiusap ako sa'yo. Bitiwan mo na si Undoy. Sige na, para mo nag-awa. Matiim na tinitigan ni Gurvan si Undoy. Saka nito yun marahas na pinakawalan. Napaubo si Undoy habang habol ang paghinga. Matapos yun ay umalis na si Gurvan. Nang wala na ang mga aswang sa paningin ni Kiko, ay saka siya lumabas ng bahay upang puntahan sina Nanang Lucia at Undoy. Unti-unti na ring lumabas ang ibang tao sa kani-kanilang bahay. Nanang Lucia, ano bang klaseng aswang ang mga yun? Bakit nakakalabas sila sa ganoong anyo kahit may araw pa? Sa aming baryo kasi, gabi lang nakakalabas ang mga aswang habang nasaan yung aswang sila. Sadyang kakaiba ang mga aswang dito sa Karabakal, Kiko. Nasanay na sila sa lugar na ito. Kaya kahit umaga, ay nagagawa nilang mag-anyong aswang. Nanang Lucia, ano nang gagawin natin? Susundin na naman ba natin ang gusto ng hayop na Gurban na yun? Mag-aalay na naman ba tayo ng isang buhay sa kanya? Wala tayong ibang pagpipilian na po. Alam mo kung anong nangyari nung huling beses na tumanggi tayo sa gusto niya. Sinalakay niya tayo at mas marami ang namatay. Sa aking palagay ay mas makabubuti na isang buhay na lang ang magsakripisyo kaysa maraming buhay ang mawala. Hindi ba't nandito na sinasabi niyong tagapagligtas? Bakit hindi na lang niya labanan si Gurban para matapos na ang lahat ng ito? Huy, sandali lang. Hindi ko kaya makipaglaban sa aswang. Ano ka ba? Oo nga pala. Takot ka sa aswang. Eh bakit hindi na lang kaya ikaw ang ialay namin? Tutal wala ka naman silbi. Siguro naman ay muling magpapadala ang buhawing apoy ng totoong tagapagligtas dito kapag nawala ka na. Undoy, huwag mong pagsalita ng ganyan ang tagapagligtas ng Karabakal. Alam mo, Nanang, natatawa na lang talaga ako kapag tinatawag ng tagapagligtas ang lalaking to . Sa tingin niyo ba, ay kaya tayong iligtas ni Kiko kay Gurban? Hindi niya kayang hawakan ng palakol na siya lang ang may kakayahang gumamit. Galit na umalis si Undoy. Nakaramdam ng labis na pangliliit si Kiko sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay binigyan niya ng huwad na pag-asa ang mga tao sa Karabakal sa pagdating niya roon. Huwag mong intindihin ang sinabi ni Undoy. Sadyang nais lang niyang matapos na ang paghahari ni Gurban sa lugar na ito. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa mga salitang binitiwan niya. Wala po kayong dapat na ihingi ng paumanhin sa akin, Nanang Lucia. Tama naman po ang sinabi ni Undoy. Wala po akong silbi. Siguro nga po ay nagkamali ang buhawing apoy sa pagdala sa akin dito. Huwag mong sabihin yan, Kiko. Paulit-ulit man ako. Ngunit naniniwala ko na ikaw ang tunay na magliligtas sa amin. Ang kailangan mo lang gawin ay sindihan ng apoy sa iyong puso upang ito ay maglagablab. Kahit paano ay naging magaan ang pakiramdam ni Kiko sa sinabing yun ni Nanang Lucia. Malaking bagay para sa kanya na kahit isa ay merong nagtitiwala sa kanya. Yun nga lang, hindi niya magawang pagkatiwalaan ng kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay hindi siya mananalo kay Gurban. Habang papalubog na ang araw, ay nagkaroon ng pagtitipon sa Karabakal sa harapan ng bahay ni Nanang Lucia. Isa sa mga naroon, si Kiko. Mga kasama, dumating na naman ang gabing kinatatakutan natin. Mamayang gabi ay pulang buwan. At alam nyo na kapag nagkulay dugo ang buwan, ay humihingi si Gurban sa atin ng isang buhay na kailangang ialay sa kanya. Hindi na natin pipiliin na lumaban. Dahil nung ginawa natin yon, ay mas maraming buhay ang nasawi. Masakit ito para sa ating lahat.
Pero nais ko na magpresenta kung sino ang gustong ialay mamayang gabi kay Gurban. Kung walang magpipresenta, ay uusan tayo sa botohan. Isang lalaki ang dahan-dahang tumayo. Payat ito at maputla ang balat. Sa mahinang tinig ay sinabi ng lalaki na ito na lang ang ialay kay Gurban dahil meron itong malubhang karamdaman. Umiyak agad ang asawa at 2 anak ng lalaki. Niyakap ng mga yon ang lalaki at sinubukan itong pigilan, ngunit matigas na ang desisyon ng lalaki. Hindi napigilan ni Kiko ang pagluwa. Hindi niya kinaya ang sitwasyon. Para sa kanya, hindi yun hustisya. Hindi yun laban. Isa yung uri ng kabiguang tinanggap na lang ng lahat, na para mabuhay ang karamihan ay kailangang may mamatay na isa. Mabigat ang dibdib ni Kiko nang pumasok siya sa bahay ni Nanang Lucia. Doon niya ibinuhos ang kanyang luha dahil sa nasaksihan niya kanina. Hindi mawala sa utak niya ang pag-iyak ng mga anak at asawa ng lalaking nagpresentang ialay ang sariling buhay para sa kaligtasan ng mas nakararami. Habang umiiyak, ay biglang pumasok si Undoy. Mabilis naman na pinunasan ni Kiko ang kanyang luha. Ikaw pala, Undoy. Grabe pala talaga rito sa Karabakal, no? Palagi na lang akong napupuwing ng mga buwangin. Umiiyak ka? Huwag mo nang itanggi. Bakit? Hindi ba kinaya ng konsensya mo na may isa na namang kailangang isakripisyo ang sarili niyang buhay dahil lang hindi mo kayang labanan si Gurban? Undoy, hindi ko naman ginusto na mapunta ako sa sitwasyon na to. Hindi ko hiningi ito. Hindi ko sinabi sa buhawing apoy na dalhin niya ako rito at ituring niyo akong tagapagligtas. Alam ko, pero nandito ka na, Kiko. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa'yo ng buhawing apoy. Ano ba kasi ang ikinakatakot mo? Ang mamatay? Oo, Undoy. Takot ako mamatay sa lugar na to. May lolo pa ako naghihintay sa akin sa bahay. Paano kung mamatay ako? Paano na lolo ko? Habang buhay siyang aasa na babalik ako. Hanggang sa maging siya ay mawala na rin. Kung pagkakatiwalaan mo lang sana ang propesya ni Apo Lauro, ay hindi ka matatakot. Sinabi niya na ang dayong dadalhin dito ng buhawing apoy ang papatay kay Gurban. Kaya kung ako sa'yo, ay kikilos na ako, Kiko. Dahil hindi natin alam kung paano mag-isip si Gurban. Maaaring isang araw, ihinto na niya ang paghingi ng isang buhay tuwing pulang buwan at patayin na lang niya ang lahat ng tao dito sa Karabakal. Matapos yung sabihin ni Undoy, ay lumabas na ito. Nang maiwang mag-isa si Kiko, ay tinignan niya ang palakol na nakapatong sa lamesa. Nilapitan niya yon at nanginginig ang mga kamay na sinubukan niya yung hawakan. Ngunit nang halos gahibla na lamang ang agwat ng kamay niya sa palakol, ay mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang hawakan ng palakol na yan. Ay, ano ka ba, Kiko? Bakit ba duwag-duwag mo? Hindi ka nga mamamatay sa kaduwagan mo, pero maraming tao naman ang mamamatay ng dahil sa takot mo. Nangihinang napaupo si Kiko habang nakatingin sa palakol. Patuloy niyang iniisip kung dapat na ba niyang subukang makipaglaban kina Gurban o manatili siyang takot habang isa-isang inuubos ng mga aswang ang mga tao sa Karabakal. Pagsapit ng gabi ay muling nagtipon ang mga taga-Karabakal sa harapan ng bahay ni Nanang Lucia. Nasa harapan si Nanang Lucia habang nasa magkabila ang tabi nito sina Kiko at Undoy. Kapansin-pansin ang mamula-mulang buwan na parabang nabahiran yon ng dugo. Mga kasama, ano bang sandali ay darating na si Gurban at ang kanyang mga alagad upang kunin ang alay. Ang nais ko
ay huwag na tayong manlaban. Sa ngayon, ay hayaan na lang muna natin sila na magwagi. Ngunit nais ko na mag-alay tayo ng maikling panalangin sa ating lumikha. Sabay-sabay na yumuko ang lahat. Yumuko na rin si Kiko, sabay pikit. Aming lumikha, nandito po kaming lahat at sumasamo sa iyo. Dinggin mo ang matagal na naming dasal na sana ay matapos na ang aming paghihirap. Gabayan mo ang kaluluwa ng taong kukunin ni Gurban sa gabing ito. Naway wala ng buhay mula sa karabakalang mawala matapos ang gabing ito. Hinihiling ko rin na sana ay magkaroon na ng lakas ng loob ang aming tagapagligtas na lumaban. Naniniwala po kaming lahat na siya ang aming pag-asa upang magwakas na ang pagpapahirap sa amin ng mga aswang. May kurot sa puso ni Kiko ang dasal na yon ni Nanang Lucia. Hindi rin niya napigilang makonsensya dahil alam niya na lahat ng naroon ay umaasa na siya ang tagapagligtas, ngunit hindi siya kumikilos upang alisin ang karabakal sa kalunos-lunos nitong sitwasyon. Hindi nagtagal ay dumating na si Gurban. Agad na pinagtago ni Nanang Lucia si Kiko sa loob ng bahay nito. Muling sumilip si Kiko sa butas sa dingding upang makita niya ang mga pangyayari. Napakaraming aswang ang kasama ni Gurban. Katabi ni Nanang Lucia at Undoy ang lalaking nagpresenta na magiging alay para sa mga aswang. Nasa likod naman ng mga ito ang umiiyak na asawa at mga anak ng lalaki. Gaya ng aking sinabi, ay nandito na kami, Lucia. Bakit ang dami mong kasamang aswang? Isang buhay lang naman ang kukunin mo, Gurban. Sa tingin ko, ay hindi mo na kailangang isama pa ang iyong mga alagad. Naniniguro lang ako. Ayaw namin magtagal dito. Nais na namin kunin ang inyong alay para sa akin. Narito ang aming alay sa iyo. Kusang loob siyang sasama sa inyo. Natatakot na humakbang ang lalaking alay kay Gurban. Matiim na tinignan ni Gurban ang lalaki mula ulo hanggang paa. Inamoy pa ng aswang ang leeg ng lalaki at matapos yun ay mahina itong tumawa. Hindi ko matatanggap ang alay na ito. Ngunit bakit naman? Naaamoy ko na may sakit siya at malapit nang mamatay. Ang gusto ko ay malusog at walang sakit na alay. Pero wala yan sa usapan, Gurban. Tanggapin mo na lang ang aming alay at umalis na kayo. Kung ayaw niyong magkagulo tayo rito, ay bigyan niyo kami ng maayos na alay. Bakit hindi na lang ang babaeng yan? Biglang hinila ni Gurban ang asawa ng lalaking iaalay sana sa gabing yun. Malakas na umiyak ang mga anak nito. Nakiusap ang lalaki kay Gurban na ito na lang ang kunin at wag na ang asawa nito. Ngunit hindi yun pinakinggan ni Gurban. Napatiim ng bagang si Kiko habang pinapanood ang tagpong yun. Tila may mga kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib habang naririnig niya ang pag-iyak ng mga anak ng lalaki. Hanggang sa nilapitan ni Kiko ang palakol at tinitigan niya yon. Hindi ko na kayang walang gawin sa mga nangyayari sa lugar na to. Kailangan ko ng kumilos. Kailangan may gawin na ako. Walang pagdadalawang isip na dinampot ni Kiko ang palakol. Agad yung binalot ng apoy. Pero kahit konting sakit mula sa apoy sa palakol, ay walang naramdaman si Kiko. May naramdaman din siyang bumangon na lakas sa loob ng kanyang katawan. Kinalma niya ang sarili at tinatagan niya ang kanyang loob. Lumabas na si Kiko ng bahay ni Nanang Lucia. Naglakad siya papunta kina Gurban. Habang hawak niya ang palakol, ay parang hindi yun ang unang beses na gagamitin niya yon.
Tila lahat ng impormasyon tungkol sa kung paano niya gagamitin ang palakol na yon ay nasa loob ng kanyang utak. Nang ilang di pa na lamang ang layo ni Kiko sa mga aswang, ay inikot niya ng 3 beses sa hangin ang palakol at naglabas yun ng malaking bolang apoy na lumipad patungo sa mga aswang na nasa likuran ni Gurban. Nasunog ang ilang aswang, sumigaw ang mga yon hanggang sa bumagsak sa buhangin na wala ng buhay. Labis na nagulat ang lahat sa pangyayaring yun. Maging si Kiko ay hindi inasahan ang kapangyarihang meron ng palakol na kanyang hawak. Saan galing ang bolang apoy na yun? Sino ang may gawa nun? Ako! Ako ang may gawa nun, Gurban! Matapang na naglakad si Kiko palapit kay Gurban habang tangan ang nag-aapoy na palakol. Nagulat si Nanang Lucia at Undoy nang makita si Kiko. Huminto si Kiko sa harapan ni Gurban at sa kauna-unahang pagkakataon ay wala siyang naramdamang takot kahit halos kadikit na niya ang isang aswang. At sino ka namang kutong lupa ka? Ako si Kiko. Ako ang dayong dinala ng buhawing apoy dito sa Karabakal upang tapusin ang iyong kasamaan. Bitiwan mo na ang babaeng yan kung ayaw mong gumawa ulit ako ng bolang apoy. At sa susunod, sisiguraduhin kong kasama ka na sa mga masusunog ng aking apoy. Kahanga-hanga. Sa wakas, ay dumating ka na rin. Kung inaakala mo na matatakot ako sa'yo, ay nagkakamali ka. Talaga? Hindi ka natatakot sa akin? Pero hindi na nakikita ko sa mga mata mo. Marahas na binitiwan ni Gurban ang babae. Bumalik yun sa asawa at mga anak nito. Matagal ko nang nais na dumating ka sa Karabakal upang maipakita ko sa mga tao rito na hindi totoo ang nasa propesiya. Ako ang pinakamalakas na aswang at walang makakapantay sa akin. Hindi ako papayag na isang dayo na kagaya mo lang ang papaslang sa akin. Ang dami mong sinasabi. Bakit hindi natin subukan ngayon kung kaya mo akong patayin? Nang makaramdam ng galit si Kiko, ay mas lalong naglagablab ang apoy sa palakol. Nahuli niya ang paglunok ni Gurban at sigurado siya na natatakot ito ng sandaling yon. Huwag tayong maglaban sa lugar na ito. Ayaw mo naman sigurong madamay ang mga tao dito sa Karabakal sa ating pagtutuos. Maglaban tayo sa ibang lugar. Isang lugar na walang madadamay. Ikaw at ako lang ang naroon. Magsabi ka lang ng lugar at asahan mong darating ako, Gurban. Sa silangang bahagi ng Karabakal. Doon, sa pinagbagsakan na malaking bulalakaw doon. Doon tayo magkikita at maglaban. Wala akong isasamang mga alagad. At ganun ka rin. Ikaw lang ang dapat na nandoon at wala kang isasama. Ako, laban sa'yo. Bukas ng umaga ay magkita tayo ron upang maglaban. Tinatanggap ko ang hamon mo, Gurban. Darating ako. Naglaban ng tingin ni Kiko at Gurban. Patuloy sa pagbibigay ng lakas at tapang ang palakol kay Kiko. Kahit katiting na takot, ay wala pa rin siyang nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, ay inutusan na ni Gurban ang natitira nitong mga alagad na umalis na. Mabilis na nawala sina Gurban at tuluyan ng nilamon ng mga yon ng kadiliman. Nang nakaalis na ang mga aswang, ay masayang nagsigawan ang mga tao. Mangyak-ngyak na nagpasalamat kay Kiko ang babaeng muntik ng kunin ni Gurban. Maging ang asawa at mga anak ng babae ay nagpasalamat kay Kiko. Lumingon si Kiko kay Nanang Lucia. Naluluwang lumapit si Nanang Lucia kay Kiko habang nakasunod dito si Undoy. Sa wakas, nagkaroon ka na rin ng lakas ng loob. Nahawakan ng palakol na ipinagkaloob sa'yo ng buhawing apoy, Kiko. Patawarin niyo po ako.
kung natagalan bago po ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin to, Nanang Lucia. Patawad po sa lahat ng mga taong narito. Pero kanina, nang makita ko kung paano kayo itrato ni Gurban, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naisip ko na hindi na pwedeng wala akong gawin sa pang-aabuso na nakikita ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Kiko. Gaya na sinabi mo, ay hindi likas sa iyo ang pagiging mandirigma. Kaya naiintindihan namin kung bakit nahihirapan kang iproseso ang lahat. Pero ang hindi mo alam ay kailangan mo lang magtiwala sa tapang na nasa loob mo. At nangyari na ngayon. Unti-unti nang natutupad ang nasa propesiya. Marahang tumango si Kiko. Nang tumingin siya sa paligid, ay nakita niya na halos lahat ng mga taong naroroon ay naluluwa. Mas nag-alab ang pag-asa sa mata ng mga ito. Humarap si Kiko sa mga tao at maging siya ay naluwa na rin. Alam ko po na marami pa rin po sa inyong natatakot sa sandaling ito. Pero ipinapangako ko po sa inyong lahat na bukas, sa paghaharap po namin ni Gurban, ay matatapos na rin ang takot nyo sa kanya at sa mga alagad niyang aswang. Wala akong ibang hihilingin sa inyo, kundi ang ipagdasal nyo ang aking tagumpay. Matapos magsalita ni Kiko, ay muli siyang pinalakpakan ng mga tao. Kakaiba ang kasiyahang naramdaman ni Kiko ng mga sandaling yun. Alam niya na lahat ng naroon ay umaasa sa kanya at nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya bibiguin ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok na si Kiko sa bahay ni Nanang Lucia. Ipinatong niya ang palakol sa lamesa. Napatingin siya sa may pinto nang pumasok si Undoy. Dire-diretsong naglakad si Undoy palapit kay Kiko. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nagkaroon ka na ng lakas ng loob para hawakan ng palakol na ipinagkaloob sa iyo ng buhawing apoy. Napakalaking bagay nito dahil ibig sabihin ay malapit nang matupad ang propesiyang nakita ni Apo Lauro. Ang totoo niyan, Undoy, malaki rin ang naitulong mo sa akin. Kung di mo sa akin sinabi ang masasakit na salita na dapat kong marinig, ay hindi ako matatauhan. Hindi ko mapagtatanto na may dahilan kung bakit ako ang pinili ng buhawing apoy, kahit wala akong kaalaman sa pakikipaglaban. Dagdag pa na matatakotin ako. Sa tingin ko nais ng buhawing apoy ng isang kakaibang tagapagligtas, yung hindi aakalain ng lahat na kaya niyang gawin ang tungkulin at misyon na kailangan niyang gawin. Yan din ang naisip ko nung nakilala kita. Pagpasensyaan mo na kung kailangan kong sabihin ang masasakit na salita na yon. Kinailangan kong gawin yon upang mapagtanto mo kung gaano kakatapang at kalakas. Wala yun, Undoy. Maraming salamat talaga. Pero para sa laban niyo ni Gurban bukas ng umaga, huwag kang maging kampante, Kiko. Kahit nasa iyo makapangyarihang palakol, kilala namin si Gurban. Tuso ang aswang na yun. At may hinala ko na may pinaplano siya sa inyong pagharap. Kung ano man ang pinaplano niya, ay sisiguraduhin kong hindi siya magtatagumpay. Lalo na ngayon nakita ko na kung anong kayang gawin ng palakol ko. Grabe, hindi ako makapaniwala na kaya pala nung maglabas ng apoy. Pakiramdam ko rin sinapian ako ng kung sinong magaling na mandirigma at parang kaya-kaya ko na talagang labanan si Gurban. Yan talaga ang hiwaga ng buhawing apoy. Ngunit kanina, noon ko lang nakita ang takot sa mukha ni Gurban nang makita ka niya. Alam ko na nagawa mo siya sindakin kahit hindi niya yun inamin. Kaya wag ka mag-alala, Kiko. Dahil sigurado kaming lahat dito sa Karabakal na mananalo ka sa laban mo kay Gurban. Nakangiting tumango si Kiko. Tinapik siya ni Undoy sa braso at saka ito lumabas. Naging magaan ng pakiramdam ni Kiko nang sa wakas ay nagkaayos na sila ni Undoy. Kahit ang totoo ay hindi naman pala talaga ito galit sa kanya,
dahil gusto lang nito na maging matapang siya at tanggapin ang tungkulin na dapat niyang gampanan. Kinabukasan, maagang nagising si Kiko. Una niyang ginawa ay ang magdasal. Humingi siya ng gabay sa Panginoon at hiniling niya na sana kapag natapos na niya ang misyon niya sa Carabakal ay makauwi na siya sa San Roque. Kasama niyang nag-almusal sina Nanang Lucia at Undoy ng umagang yon. Habang kumakain sa labas ay itinuro ni Nanang Lucia kung saan dapat pumunta si Kiko. Oo nga pala, Kiko. Ang silangang bahagi ng Carabakal ay naroon. Kailangan mo lang maglakad ng diretso sa direksyon na yon. At kapag may nakita kang malalim na hukay, ay yun na ang pinagbagsakan ng malaking bulalakaw. Doon kayo maglalaban ni Corban. Sa aking palagay, ay aabutin ka ng 3 oras sa paglalakad. Kaya pababaunan ka namin ng tubig. Maraming salamat po sa impormasyon, Nanang Lucia. Nanang, hindi ba dapat samahan natin si Kiko? Naisip ko kasi na baka may kung anong pinaplanong hindi maganda si Gurban eh. Ngunit ang sabi ni Gurban ay silang dalawa lang ni Kiko ang maghaharap. Hindi na siguro natin kailangan samahan si Kiko. Ang gawin natin ay manatili rito at ipagdasal ang kanyang tagumpay. Tama si Nanang Lucia, Undoy. Ako na lang ang magpupunta ron. Delikado kung may sasama pa sa akin. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako rito dala magandang balita. Ipinapangako ko na matatalo ko si Gurban sa aming laban. Matapos mag-almusal, ay kinuha na ni Kiko ang palakol. Hindi na siya nagulat at natakot nang bigla yung nag-apoy. Lumabas siya ng kubo at sumalubong sa kanya ang lahat ng tao sa Carabakal. Nasa unahan ng mga yon si Nanang Lucia at si Undoy na may hawak na isang sisidlan na gawa sa balat ng hayop. Lumapit si Kiko sa dalawa. Aalis na po ako, Nanang Lucia. Mag-iingat ka, Kiko. Hangad namin ang iyong tagumpay. At sana rin po, gaya po ng inyong sinabi nun, sa sandaling matapos ko na po ang misyon ko rito, ay makakabalik na po ako sa lugar kung saan po ako nanggaling. Yan ang sinabi sa amin noon ni Apo Lauro. At sigurado ko na mangyayari yan. Oo nga pala, Kiko. Narito yung tubig. Kakailanganin mo to dahil magiging mahaba ang iyong paglalakbay. Inabot ni Undoy kay Kiko ang sisidlan at isinukbit niya yon sa kanyang balikat. Hindi na nagtagal doon si Kiko at sinimulan niya na ang paglalakad patungo sa lugar kung saan sila maglalaban ni Gurban. Isang oras nang naglalakad si Kiko at unti-unti niya nang nararamdaman ang matinding sikat ng araw. Medyo nahirapan na siya maglakad dahil hindi pantay ang buhangin. Minsan ay may mga matataas siyang dinadaanan na kailangan pa niyang akyatin. Ganun pa man, sa kabila ng hirap ay hindi niya naisip na sumuko. Desidido na siyang harapin at patayin si Gurban. Habang tumatagal, pakiramdam ni Kiko ay unti-unti siyang nauubusan ng lakas. At sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina, ay mahigpit lang niyang hinahawakan ng palakol at ibinubulong niya rito na bigyan siya nito ng lakas. Tila isang himala na kapag ginagawa niya yon ay nawawala ang panghihina niya. Matapos ang halos 3 oras na paglalakad, sa ilalim ng tirik na araw, ay narating na rin ni Kiko ang isang palalim na parte ng buhangin. Sa itsura nun ay tila may isang napakalaking bato ang bumagsak doon, kaya nagkaroon ng ganung kalalim na hukay. Bumaba si Kiko sa gitna ng napakalaking hukay. Luminga siya sa paligid. Ito na siguro yung lugar na sinasabi ni Gurban. Pero nasa na kaya ang bakulaw na yun? Baka natakot na dahil alam niya na hindi siya mananalo sa akin. Nandito na ako! Nakita ni Kiko
Sa itaas ng hukay si Gurban. Mataas itong tumalon at bumagsak sa harapan ni Kiko. Bahagya pang yumanig nang lumapat ang malaking paa ni Gurban sa buhangin. Ang akala ko, hindi ka na darating dahil natakot ka na. Bakit hindi ako pupunta? Gayong ito na ang pagkakataon ko upang tapusin ang sinasabi nilang tagapagligtas ng Karabakal. Isang kaibangan ang isipin na may tatalo pa sa akin. Ikaw ang ibang, para isiping ikaw ang pinakamalakas, Gurban. Tignan natin kung hindi mo kainin ang lahat ng sinabi mo kapag napatay na kita. Masyado kang maraming sinasabi. Simulan na natin ang iyong kamatayan! Mahigpit na hinawakan ni Kiko ang nag-aapoy na palakol. Hindi niya inalis ang tingin kay Gurban habang humahakbang siya palayo sa aswang. Unang sumugod si Kiko, ngunit masyadong mabilis si Gurban, kaya nagawa nitong iwasan ang kanyang pag-atake gamit ang naglalagablab na palakol. Biglang nawala si Gurban at lumitaw sa gilid niya. Inatake nito si Kiko gamit ang matutulis nitong mga kuko. Tumama yon sa balikat ni Kiko. Kung ako sa'yo, ay susuko na ako. Huwag kang mag-alala dahil gagawin kong mabilis ang iyong kamatayan upang hindi maging matagal ang iyong pagdurusa. Nang magdesisyon akong labanan ka, ay sinabi ko sa akin sarili na kahit na anong mangyari ay hindi ako susuko. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng laway para sabihin sa akin na sumuko na lang ako. Muling nawala si Gurban sa harapan ni Kiko. Luminga si Kiko sa paligid pero halos hindi niya na nakita si Gurban sa bilis ng galaw nito. Hanggang sa naramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang likod. Impit na napasigaw si Kiko dahil sa sakit. Ikaw na ba talaga ang sinasabi nilang tagapagligtas? Sa tingin ko ay nagkamali ang buhawing apoy sa taong ipinadala niya sa Karabakal. Napakahina mo! Hindi sinagot ni Kiko ang pangiinsulto ni Gurban. Mas lalo siya nagalit at hinawakan na ng dalawang kamay ang palakol. Sa loob ng kanyang dibdib ay naramdaman niya ang init na dumaloy mula sa palakol papunta sa kanyang katawan. Sa isang iglap, isang malaking bola ng apoy ang inilabas ng palakol. Lumipad yun patungo kay Gurban. Sa sobrang bilis ng bolang apoy, ay hindi na yun nagawang iwasan pa ni Gurban. Sumalpok ng malakas ang bolang apoy sa dibdib ni Gurban. Sumabog yun sa katawan ng aswang at napaatras ito habang sumisigaw ng malakas. Nang mawala ang apoy sa katawan ni Gurban, ay sunog na ang muka at katawan nito. Ngayon mo sabihin na hindi ako ang tagapagligtas, Gurban! Ngayon mo sabihin na hindi ako ang iyong kamatayan at nagkamali ang buhawing apoy na ako ang pinadala niya rito! Ngumisi si Gurban. Maya-maya pa ay isang malakas na tawa ang pinakawalan nito. Sa tingin mo ba ay lalaban ako sa'yo ng patas? Hindi mo ko kilala, hunghang. Madumi ako makipaglaban. Aking mga alagad, bumangon na kayo! Naguluhan si Kiko nang makita niyang umaalon ang buhangin. Tila may mga nilalang na nasa ilalim ng buhangin at papunta ang mga yon sa kinatatayuan niya. Bago pa siya makapag-isip ng gagawin, ay biglang lumitaw ang mga aswang sa buhangin. Pinalibutan siya ng mga yon at sabay-sabay na tumakbo palapit sa kanya. Doon napagtanto ni Kiko na tama nga ang sinabi ni Undoy sa kanya na may pinaplano si Gurban sa laban nilang yon. Hindi ito tumupad sa usapan nila na silang dalawa lang ang maglalaban. Hindi naman nagpatinag si Kiko. Naramdaman niya ang panginginig ng buhangin habang papalapit ang napakaraming aswang sa kanya. Maigpit niyang hinawakan ang sandata niyang palakol. Itinaas niya yon at saka buong lakas na inihampas sa buhangin. Isang naglalagablab na alon ng apoy
ang kumawala mula sa palakol. Sumiklab ang apoy sa lahat ng direksyon. Para itong sumabog na bomba na may kasamang liwanag na nilamon ng mga aswang. Sa isang iglap, nagsigawan ng mga aswang ng sabay-sabay na natupok ang mga yon ng apoy. May ilan pang tumilapon sa ere. Hindi nakaligtas si Gurban sa apoy na pinakawalan ng palakol. Sa lahat ng aswang na naroroon ay ito lang ang nakita ni Kiko na buhay pa. Nakahiga ito sa buhangin. Sunog ang buong katawan at nangihina. Nakangising lumapit si Kiko sa naghihingalong si Gurban. Inakala mo siguro na kaya mo akong talunin kapag isinama mo mga alagad mo. Nagkamali ka, Gurban. Tignan mo ang sarili mo ngayon. Anumang sandali ay pwede ko nang tapusin ang buhay mo. Maawa ka. Huwag mo akong papatayin. Pagkatapos ng kasamaan mo sa Karabakal, sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang mabuhay, hayop ka? Nandito ako upang tuparin ang propesiya. Nandito ako upang wakasan na ang pagpapahirap mo sa mga tao sa Karabakal. Malakas na sumigaw si Kiko at buong lakas niyang ibinaon ang talim ng palakol sa dibdib ni Gurban. Naglabas ng apoy ang palakol na siyang tuluyang lumamon kay Gurban. Sa tindi ng apoy na yon ay halos maging abo na kagad si Gurban sa loob lamang ng ilang segundo. Nangihinang napaluhod si Kiko sa buhangin at tumingala siya sa kalangitan. Sa paligid niya ay nagkalat ang napakaraming aswang na wala ng buhay. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi dahil hindi siya makapaniwala na ang kagaya niyang dating duwag ang tatapos sa isang napakalakas na aswang na si Gurban. Sa kabila ng mga sugat na natamo ni Kiko ay pilit pa rin siyang naglakad pabalik kina Nanang Lucia. Nang makarating siya roon ay agad siyang sinalubong ni Nanang Lucia, Undoy at ang lahat ng mga tao sa Karabakal. Baging langit! Napakarami mo sugat, Kiko! Pero kahit marami po akong sugat, Nanang, ay wala na po kayong dapat na ikatakot pa. Malaya na po kayo kay Gurban. Ang ibig mo sabihin ay natalo mo na si Gurban? Tama po kayo, Nanang Lucia. Maging ang mga alagad niya ay patay na pong lahat. Malaya na po kayo. Malaya na po ang Karabakal. Marami ang naiyak sa labis na kasiyahan sa magandang balita na dala ni Kiko. Lahat ay lumapit sa kanya upang magpasalamat. Napakasarap ng pakiramdam ni Kiko dahil yun ang unang beses na may nagawa siyang isang malaking kabutihan. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan ay nakita nila sa hindi kalayuan ang paparating na dambuhalang buwawing apoy. Kung noon ay natakot si Kiko nang unang beses niyang makita ang buhawing apoy, nang sandaling yon ay kasiyahan na ang nasa kanyang puso dahil alam niya na yun na magdadala sa kanya pabalik sa kanyang lolo Nestor. Gaya ng aking sinabi, sa sandaling matapos mo na ang iyong misyon dito sa Karabakal, ay makakauwi ka na, Kiko. Paparating na ang buhawing apoy upang ibalik ka sa iyong lolo Nestor. Mag-iingat ka, Kiko. Habang buhay ka naming maaalala at ang kabayaniyang nagawa mo para sa aming lahat. Maraming salamat din sa inyo. Kung di ako napunta sa lugar na to at di kayo nakilala, ay hindi ko mailalabas ang tapang na natutulog lang pala sa loob ko. Naluluwang niyakap ni Kiko sina Nanang Lucia at Undoy. Kahit hindi sila gaanong matagal na nagsama, ay napalapit na siya sa dalawa. Makalipas ang ilang sandali, ay ilang metro na lamang ang layo ng buhawing apoy. Naglakad na si Kiko palapit sa buhawi
At bago siya nagpalamon sa buhawing apoy, ay humarap muna siya sa mga tao sa karabakal at kumaway. Kusang lumapit ang buhawing apoy kay Kiko. Hinayaan niya na higupin siya nun. Nagpaikot-ikot siya sa loob ng buhawi hanggang sa unti-unti siyang nawalan ng malay. Sa muling pagbubukas ng mata ni Kiko, ay nasa loob na siya ng bahay nila ni Lolo Nestor. Nakahiga siya sa banig at umaga na ng sandaling yon. Agad niyang pinakiramdaman ang kanyang sarili at napagtanto niya na naglaho ang mga sugat niya sa katawan. Maya-maya pa ay pumasok si Lolo Nestor at napangiti ito nang makita siya. Agad na lumapit ang matanda kay Kiko. Salamat sa Diyos at nagising ka na, Kiko. Kumusta na pakiramdam mo? Ayos lang po ako, Lolo. Ano po bang nangyari? Abay, ikaw ang dapat kong tanungin yan. Ano nangyari sa'yo? Hindi ba't hinigop ka ng buhawing apoy at tinangay ka sa kung saan? Hindi agad nakapagsalita si Kiko. Hindi niya kasi alam kung dapat ba niyang sabihin sa lolo niya ang mga nangyari dahil baka hindi siya nito paniwalaan. Kaya nagdesisyon siyang magsinungaling muna. Ang totoo hindi ko rin po alam . Wala po akong matandaan . Teka, paano po pala ako nakauwi rito? Yan ang hindi ko rin alam, Apo. Kaninang madaling araw ay nakita kitang nakaandusay sa labas ng ating bahay. Ang mga aswang po, sumasalakay pa rin po ba sila dito? Hindi na, Apo. Wala nang aswang dito sa San Roque. Ilang linggo nang nakalipas nang muling sumalakay ang mga aswang. Tapos, bumalik yung buhawing apoy at sinunog ang lahat ng aswang. Ay nako, hanggang ngayon nga palaisipan pa rin sa aming lahat kung ano ba talaga ang dambuhalang apoy na yon. Oo nga pala, yung palakol mo isinabit ko ron sa dingding. Nung nakita kasi kita may hawak ang palakol. Dito ka lang pala muna at titignan ko kung kumukulo na yung niluluto kong sopas. Nang iwanan si Kiko ni Lolo Nestor, ay nakita niya ang palakol na ipinagkaloob sa kanya ng buhawing apoy. Napangiti siya dahil naisip niya na hindi pa tapos ang kanyang pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil hinayaan ng buhawing apoy na dalhin niya ang palakol sa San Roque. Mula noon ay bumalik na si Kiko sa simpleng buhay niya sa San Roque kasama ang kanyang lolo Nestor. Nagdesisyon siyang ilihim ang lahat ng nangyari sa Karabakal kahit kay Lolo Nestor. Ngunit ang higit na ipinagpapasalamat ni Kiko ay tuluyan ng nanumbalik ang kapayapaan sa San Roque gaya ng sa Karabakal. Ganun pa man, dahil nasa kanya pa rin ang palakol na nagmula sa buhawing apoy, ay patuloy pa rin siyang nagbabantay sa posibilidad na pag-atake ng mga kampon ng kadiliman.